Hello po mga kabayan, mga kalingap, mga kabisnes kapapi, magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. May sasagutin lang po akong katanungan patungkol po doon sa post ko na yung pagdating, pagbaba, yung may namatay. Shoutout po kay Ma'am, sino ba ito? Sandali po Ma'am Jurita Umasas, nagtanong po siya, sino yung namatay madam? Ma'am Jurita, yung pumanaw po is yung nanay ko, biological mother ko po. Kasi nung May 11 ho, ina-confine po siya sa hospital. Tapos 2 weeks lang siya doon. Inilabas na namin kasi maraming komplikasyon at may edad na rin. 79 years old po siya. So, nag-home medication na lang po. Itong July 13, alas 12, 2 ng madaling araw po dyan, 2:15 sa Pilipinas na oras. Yun ang sabi ng aking kapatid na talagang last breath na ng nanay ko. Pero before yon, mga 12 midnight po dyan sa Pilipinas, nakausap ko po siya. Tumawag ako, although hindi na siya nakakapagsalita. Nakapikit na lang, naririnig niya yung boses ko. Napapansin ko yun, yung dila niya, yung gumagalaw, nakanganga. Gumagalaw yung dila niya na gusto niyang magsalita pero wala nang lumalabas na boses. Yung sabi ng kapatid ko, umiiyak na daw yung sinanay, lumuluha, na naririnig kami. Tapos yun, saglit lang ako kasi may trabaho ako dito ang tawag ko. Then, after that, tapos ang work ko dito, mga alas 2 po ng madaling araw, 2, 3, 4, 5, 6, mag-uumaga na doon sa Pilipinas. Sinabi nila talaga na, doon ko na lang nalaman na talagang wala na yung nanay ko. Sobrang para huminto po yung minuto ng aking orasan dito. Hindi ako naka-imake. So, wala akong magawa. Medyo pa ngayon, unti-unti kong tinatanggap kasi nasasaktan ako. Sa mga nagtatanong po, marami nag-i-inbox doon sa post ko sa aking Facebook kung makakauwi daw ba ako. So ito po yung realidad ng buhay ng isang OFW na para ho kami mga sundalo na sumuong sa gera na hindi po kami basta-basta makakauwi ng ganun-ganun na lang. Lalo na po ako bagong renew lang ho yung aking kontrata and then payagan man ho ako ng aking amo, sasagutin ko po yung pamasahe at wala ho akong ganun na pera. Wala ho. So, and then pagdating ko doon, nga rin naman ako. So, masakit na nagsasakripisyo din ho ako. Hindi lang yung sila doon sa Pilipinas. Na hindi maiwasan kahit ito, nagre-real talk lang ko Siguro yung mga iba dyan, nakaranas na rin kayo, yung pamilya ninyo na may mga pumanaw tapos hindi kayo nakauwi, yung gumawa na kayo ng paraan para kahit papano, kung ano yung kaya mong gawin, itutulong ka doon, pero may time talaga na hindi pa rin sapat. Na may masasabi pa rin. Nasasaktan ako. Sa totoo lang, real talk lang ho. Kahit paano nakapag-share naman ako kahit paano. Pero marami pa rin kasing kailangan silang hinahanap. Siyempre, marami. Financial ba? Hindi ho ako nanghihingi sa inyo disclaimer po. Hindi ho ako nanghihingi sa inyo mga viewers ko. Wala po, sinishare ko lang ho sa inyo. Dahil magagawan ho ng paraan yun doon sa kanila. Ako din nakapagbigay naman doon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung real talk lang po ba. Na nakapagbigay ka tapos kulang pa rin, hindi pa rin sapat. So, pinag-pray ko na lang ho yun. Wala naman ho ako magagawa Yung presensya ko, ang kailangan nila, which is hindi ko naman kayang gawin. Sino ba naman yung isang anak na katulad ko na aayaw na makita ang kanyang nanay na last na niya dito sa mundo? Ako gustong gusto ko, pero kailangan ko rin magsakripisyo dito. Maintindihan ng nanay ko kung ano yung sitwasyon ko. Alam naman niya at kahit din naman siya noon, nung nagtatrabaho pa siya, yung kalakasan niya, iniiwanan din niya kami kasi kailangan niya kami buhayin, kailangan niya magtrabaho. Kaya ako naniniwala na yung kalagayan ko ngayon, naiintindihan niya rin. Alam niya yun. Although yung mga nakapaligid, sobrang hindi nila ako nauunawaan, okay lang sa akin. Nasasaktan, syempre, dahil hindi ko makikita yung nanay ko. Aktual, doon. Ako yung panganay pero wala akong silbing panganay. Kasi hindi ko nagagampanan yung pagiging panganay ko dahil wala nga ako doon. Sobrang masakit.
Mag-isa lang ako, ang daming umaasa sa akin. Kaya, kapit ako dito. Mga kababayan. Siguro, hindi niyo ako maintindihan. Yung mga hindi nakaka-relate dyan, yung hindi nyo pa pinagdadaanan, hindi nyo ako maunawaan talaga. Pero salamat po doon sa, alam nila yung sitwasyon ng mga katulad ng malalayo na gustuhin mang umuwi, hindi talaga pwedeng umuwi. Sabi ko nga, kung nandyan lang ako sa Maynila, gagawa ko ng paraan para makauwi talaga. Pero dito, alam naman natin na napakahirap. Pag may kontrata ka, hindi ka basta-basta papayagan ng amo mo, payagan ka man, ikaw mamamasahe sa sarili mo. Ganun po yung reality dito. So, sa mga nag-pray doon sa aking nanay, ng mga na-upload ko, salamat ko sa inyo. At naalala ko, mayroon pa akong sinabi doon na huwag niyong skip ang ads para mabili ko yung ganito para sa nanay ko, yung lagay sa ulo niya, sa likod. Hindi na ako magagamit. Pwede na ako kayo mag-skip ng ads doon kung panonoodin ninyo. Wala na po, wala na ho yung nanay ko. Wala na, erase na ho yun. Pero kahit pa paano naman, sa konting panahon, alam ko naman may mga napasaya ko rin yung nanay ko kahit malayo ako. Diba? So, yung mga nandyan sa Pilipinas na hawak kamay nyo lang yung mga ina nyo, mga nanay ninyo, mahalin nyo sila. Alagaan nyo sila. Kasi ako, yun yung regrets ko talaga na sabi ko pa naman nung kay nanay na lakasan mo yung katawan mo na, lakasan mo yung loob mo, tatapusin ko lang yung mission ko dito, na mapatapos ko yung mga anak ko sa pag-aaral, aalagaan na kita. Pero hindi niya na naabutan, hindi niya na natapos, hindi niya na kinaya. Hanggang doon na lang talaga siya. Kaya tanggap ko. Ang malungkot dito, mga kababayan, na uuwi ako, na wala na yung nanay. Dalawa sa pamilya ko, yung nawala habang wala ako doon. Dalawa. Masakit. Sobrang sakit. Yun ang hindi kasi naiintindihan ng mga nandoon sa amin na akala nila porket nandito ako ay ang buhay ko. Yung kukwentahan ka sa oras mo, uwi ka dito para maramdaman mo, maranasan mo kung ano yung nangyayari sa amin. Pagod na kami, nagre-real talk lang po ako. Alam ko mapapanood nila to. Nasasaktan ako dahil parang kung sinasampal pa ulit-ulit sa mga salita na yon. Sobrang masakit. Sobrang sakit talaga. Hindi ko iniwasan, hindi ko nilalayuan yung nanay ko, pero kailangan ko magsakripisyo dito. Pamilya rin Sa pamilya ko din Akala nila ang sarap ng buhay dito. Hindi. Hindi masarap ang buhay ng isang abroad kung akala nyo lang. Subukan yung apakan yung inaapakan namin dito kung makakaya nyo. Sarap nga ng buhay ng mga nandun May break time sila, pwede silang matulog anytime. Pag Sabado-Linggo, walang trabaho. May family day. Dito wala. Monday to Sunday, trabaho. Wala kang pamilya, mag-isa ka lang. Tinanong ba nila kung kumusta ka na? Wala. Walang nangungumusta sa akin dito, sa totoo lang. Wala. Walang nangungumusta sa akin. Natatakot ako sa salitang kumusta. Kasi ang kasunod nun, alam niyo na. At natatakot din ako pag may nagmimensahe sa akin sa pamilya ko. Pinagpipre ko yun na sana walang problema. Mas masaya ako pag walang nagme-message sa akin sa pamilya kasi alam kong wala silang problema. Masaya ako doon pag tahimik ang ko sa messenger ko. Ako na lang mangumusta sa kanila. O kumusta kayo dyan? Nagpapaalala ako na nandito lang ako sa kabila. Buhay pa rin ako. Yung mga ganon. Pasensya na nagdrama ako ng mga kababayan. So yun lang, close na po tayo sa nanay ko. Ang sabi nila, ililibing daw sa sa 22 kasi nilamayan sa 5 days. Uuwi yung mga kapatid ko sa Maynila na 3, bibiyahe sila. Yung 3 kapatid ko nandoon na sa amin kasi 7 kami. So ako lang yung wala. So yung 6 nandoon, ako yung mag-isa dito. Kaya sabi ko sa kapatid ko na bunso, kasi diba sa kabaong inilalagay dyan yung mga pangalan ng mga anak, yung mga apo. Sabi ko, huwag nyo na ilagay yung pangalan ko kasi wala naman ako dyan. Kung sino yung nandoon na present, yun na lang. Kasi useless. Wala naman akong nagawa. Diba? Yun. Huwag na lang ilagay nila kasi yun lang yung sa akin. Kasi marami kami, nakadagdag pa ako ng space. Kung sino yung nandoon na nakikita, yun na lang. Kasi wala naman ako doon. Wala rin yung mga anak ko doon, hindi sila makapunta. Siyempre, pamasahe. Cebu. Wala namang yun. Wala naman maglakad yung mga bata doon. So yun lang sa akin mga kalingap. Pasensya na kayo, mga kababayan. Nagdrama ako.
iniiyak ko na lang. Masakit. Nung mawala ng nanay. Nung namatay yung tatay ko, nandun ako eh. Saktong umuwi ako eh, 2009. Nandun ako. Pero ngayon, wala. Wala talaga, wala akong gawa. Iyak na lang tayo nito. Sige, bye-bye po. Pasensya na kayo. Bye-bye.